Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang comedy family film na pinamagatang The Princess Diaries. Now sit back and enjoy the movie. Si Mia Thermopolis ay isang mahiyaing 15 taong gulang na batang babae na nakatira kasama ang pintor niyang ina sa isang renovated firehouse sa San Francisco. Siya ay socially conscious at nahihirapang makahanap ng mga kaibigan. Dahil dito, hindi siya masyadong sikat sa paaralan at madalas na binubuli ng isang cheerleader na si Lana Thomas. Best friend ni Mia ang isang batang babae na nagngangalang Lily Moskowitz na may parehong pag-uugali at personalidad katulad sa kanya. May gusto si Mia sa isa sa mga sikat na lalaki na si Josh Bryant na kasalukuyan namang kasintahan ni Lana. Nakita niyang naghahalikan ang dalawa at inimagine niya ang sarili sa lugar ni Lana. Noong araw na yon, kalaban ni Mia si Josh sa isang debate competition. Ang confident na si Josh ay nagpasaya sa lahat sa kanyang matapang na opinyon, ngunit nang turn na ni Mia, hindi niya mapigilang mautal dahilan para pagtawanan siya ng buong klase. Sa pagkapahiya, tumakbo siya palayo habang pinagtatawanan ng mga kaklase. Pagkatapos ng klase, sinabi ng kanyang ina na ang kanyang lola sa father side ay dumating sa San Francisco mula sa Genovia at nais siya nitong makita. Naguguluhan si Mia kung bakit gusto niyang makipagkita, gayong hindi naman siya nag-abalang makipag-ugnayan sa kanila hanggang sa araw na ito. Kinabukasan pagkatapos ng klase, pumunta siya sa address at napunta sa harap ng isang napakalaking mansyon. Tinanggap siya ng isang butler na dinala siya sa kanyang lola na si Clarice Rinaldi. Pagkatapos ay ipinaalam kay Mia na reyna ng Genovia ang kanyang lola, isang maliit na kaharian sa Europa. Ang dahilan kung bakit gusto niyang makita si Mia ay upang ipaalam na ang kanyang ama ay ang Crown Prince ng Genovia at dahil sa kamakailan niyang pagkamatay, si Mia na ngayon ang next in line sa trono ng Genovian. Noong una, iniisip ni Mia na nagbibiro lang ang matandang babae ngunit kalaunan ay nabigla nang malamang isa talaga siyang prinsesa na responsable sa isang buong kaharian. Sinabi ng reyna na kailangan niyang lumipat sa Genovia at maging isang ganap na ibang tao kaysa sa ngayon. Sa labis na pagkagulat sa lahat ng impormasyon, tumanggi si Mia na maging isang prinsesa at tumakbo palayo. Nang makauwi sa bahay, galit na galit siya sa kanyang ina sa pagtago sa katotohanang sila ay mga maharlika. Lumalabas na pagkatapos mag-divorce ng mga magulang ni Mia, pumayag silang tumira muna si Mia sa kanyang ina upang magkaroon siya ng isang normal na childhood. Plano sana nilang sabihin sa kanya kapag tumuntong na siya ng 18 taong gulang, ngunit ngayong patay na ang kanyang ama, kailangan niyang tanggapin ang responsibilidad. Kinabukasan, siya, ang kanyang ina at ang reyna ay nag-uusap tungkol sa bagay na ito. Gusto ng reyna na ipakilala siya bilang isang prinsesa sa mundo, ngunit bago ito mangyari, nais niyang sanayin si Mia kung paano kumilos bilang isang prinsesa. Mahigpit na tumutol si Mia sa ideyang ito, ngunit hinikayat siya ng kanyang ina na dumalo sa klase at magpasya kung gusto niyang maging isang maharlika. Hanggang sa ball, kailangan itong itago ni Mia bilang isang sikreto. Pagkatapos, pinaalis na ng reyna si Mia kasama ang head of security na si Joe, na itinalaga upang tiyakin ang kanyang kaligtasan hanggang sa maideklara siyang prinsesa ng Genovia. Niregaluhan din si Mia ng limo para sa kanyang pang-araw-araw na transportasyon papunta sa paaralan. Sinundo niya si Lily sa daan, na natulala sa ganda ng kanyang bagong sasakyan. Pagkatapos ng klase, pumunta si Mia sa isang car shop at nalaman na ang kanyang lumang sasakyan ay nagkakahalaga ng €400 para maayos. Ang kapatid ni Lily na si Michael na nagtatrabaho sa shop ay matagal nang may gusto kay Mia ngunit halos hindi siya nito pinapansin. Pagkatapos nito, pumunta si Mia sa mansyon para sa kanyang unang lesson bilang prinsesa. Pinuna ng reyna ang kanyang itsura at sinabi sa kanyang assistant ang lahat ng kailangang baguhin sa kanyang apo. Tinuruan niya din si Mia tungkol sa good posture at hygiene na dapat taglayin ng isang prinsesa. Kasunod ng araw na yon, nalaman ni Mia ang tungkol sa lahat ng royal etiquette mula sa pagsayaw hanggang sa pagpresenta ng sarili. Araw-araw pagkatapos ng klase, pumupunta siya sa mansyon para sa mga lesson. Dahil dito, siya at si Lily ay halos hindi na nagkakasama. Isang araw, inimbitahan ng reyna ang isang Italian stylist na si Paolo para gumawa ng makeover kay Mia. Pinuri niya si Mia para sa natural niyang kagandahan, bagamat iba ang sinasabi ng kanyang ekspresyon. Si Paolo at ang kanyang mga assistant ay binunot ang kanyang kilay, inayos ang kanyang buhok, at binigyan siya ng facial at manicure para mas maging maganda siya. Binasag niya din ang salamin ni Mia at pinasuot na lang siya ng contact lens.
Sa pagtatapos nito, tila ibang-ibang tao na si Mia. Na-impress ang Reyna sa bagong itsura ng kanyang apo, ngunit mahigpit niyang sinabihan si Paolo at ang kanyang mga assistant na isikreto ang makeover. Kinabukasan, umalis na sina Mia at Joe para sunduin si Lily para sa klase. Nakita ni Michael ang bagong itsura ni Mia at natulala sa kanyang kagandahan. Gayunpaman, hindi masyadong masaya si Lily tungkol sa makeover dahil sa tingin niya ay nagiging kagaya na ang kanyang kaibigan sa mga buling babae sa paaralan. Pinasuot niya si Mia ng isang pangit na sombrero upang itago ang kanyang bagong buhok. Nagkaroon ng matinding pagtatalo ang dalawa dahil sa tingin niya ay iiwan siya ni Mia sa isa sa mga araw na ito. Dahil hindi na niya kayang i-handle ang pagtatampo ng kaibigan, sinabi na ni Mia ang katotohanan kay Lily. Labis na nagulat si Lily sa revelasyon, ngunit pumayag siyang ilihim ito nang ipaliwanag sa kanya ni Mia na para ito sa kanyang kaligtasan. Habang nasa klase, binuli nila na si Mia na tanggalin ang kanyang sombrero at nagulat ang lahat nang makita ang kanyang napakagandang buhok. Kinabukasan, hiniling ni Michael kay Mia na pumunta siya sa music convention kung saan siya magtatanghal. Nangako si Mia na pupunta siya ngunit hindi niya ito masyadong pinagtuunan ng pansin. Pagdating sa paaralan, dinagsa siya ng mga reporter na nagtanong sa kanya ng ilang katanungan tungkol sa pagiging isang prinsesa. Naniniwala siyang sinabi ito ni Lily sa lahat, ngunit iginiit ni Lily na hindi siya ang may gawa nito. Nang hindi na makontrol ang sitwasyon, pumunta na ang Reyna sa paaralan. Doon, nalaman nila na ang stylist na si Paolo ang nagsabi sa media tungkol kay Mia. Kinabukasan, nagdaos ang Reyna ng royal dinner party kung saan ipinakilala niya si Mia sa ilang high-ranking royals mula sa buong mundo. Naging maayos ang hapunan hanggang sa hindi sinasadyang nasindihan ni Mia ang manggas ng isang bisita at nailagay ang kanyang braso sa balde ng yelo. Habang sinusubukan niyang kunin ito, natapilok ang server at natumba sa sahig, dahilan para tumilapon ang mga prutas sa mga bisita. Nakaupo ang Reyna habang hawak-hawak ang kanyang ulo dahil sa isang disastrous na dinner party, ngunit tinawanan lang ito ng mga bisita. Sa sunod na training season, taliwas sa hula ni Mia, hindi sa kanya nagalit ang Reyna. Sa katunayan, kinansela niya ang lahat ng kanyang mga meeting upang makasama ang kanyang apo. Magkasama silang pumunta sa arcade at nagkaroon ng masayang oras. Nilaro ng Reyna ang lahat ng paboritong laro ni Mia, nagpakuha ng litrato sa photo booth at sinubukan ang kanyang paboritong corn dog. Sa kanilang pag-uwi, nagmamaneho si Mia ngunit habang sinusubukang umakyat sa isang slope, biglang hindi gumana ang preno ng sasakyan. Bumangga ang sasakyan sa sikat na cable car ng San Francisco na maraming sakay na mga tao. Huhulihin na sana ng pulisya si Mia ngunit ginamit ng Reyna ang kanyang galing sa pagsalita upang hikayatin ang mga opisyal na palayain sila. Sa pagtatapos ng engkwentro, tumawag pa ng police car ang opisyal para ihatid na pauwi ang dalawang maharlika. Humanga si Mia sa husay ng kanyang lola at tinawag siyang pinakamahusay na Reyna. Nang pumasok siya sa paaralan kinabukasan, pinaligiran siya ng mga batang humihingi ng autograph sa kanya. Sanay siyang hindi nakikita, ngunit siya na ngayon ang buong usapan sa paaralan. Maging si Lana ay nagpanggap na kaibigan si Mia sa isang reporter upang makakuha din ng atensyon. Ang matagal na niyang crush na si Josh ay niyaya siya sa isang beach party sa Sabado at pumayag namang pumunta si Mia. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin kay Michael dahil hindi siya nakapunta sa music convention at halatang nasaktan siya sa pagpili ni Mia sa karibal niyang si Josh. Kinagabihan, ipinaalam ng ina ni Mia na hindi siya nagustuhan ni Josh bago niya nalaman na isa siyang prinsesa, ngunit hindi pinansin ni Mia ang komento. Naging maayos ang beach party sa unang ilang oras hanggang sa dumating ang mga reporter sa party para hanapin si Mia. Dahil dito, siya at si Josh ay nagtago sa isang barong-barong. Sinubukan niyang halikan si Mia ngunit umatras ang dalaga dahil sa tingin niya ay hindi ito tama. Nang lumabas sila, pilit siyang hinalikan ni Josh para bigyan ng mapag-uusapan ang media. Kasunod nito, si Lana at ang kanyang mga kaibigan ay nilinlang si Mia na magpalit ng damit sa isang tent at inimbitahan ang mga paparazzi. Kinuhanan nila ng mga larawan ang prinsesa na nakatapis lamang ng tuwalya na siguradong mapupunta sa headline. Kinabukasan, nang makauwi na sa bahay, ang napahiyang si Mia ay umiyak sa bisig ng kanyang ina. Sa sumunod na araw, ang mga hindi kaaya-ayang larawan ay lumabas na sa balita at meron itong mga mapangahas na headline na labis na ikinagalit ng Reyna. Humingi ng paumanhin si Mia sa kanyang naging aksyon at inamin na hindi siya karapat-dapat na maging isang prinsesa.
Gayunpaman, inimbitahan pa rin siya ng Reyna sa ball at sinabihan siyang dalhin ang sinumang kaibigang gusto niya, maliban kay Josh. Pagkaalis ni Mia, ipinaunawa ni Joe sa Reyna na si Mia ay isang teenager at kanyang apo bago siya naging isang prinsesa. Sumang-ayon ang dalawa sa katotohanang handa na si Mia nagampanan ang responsibilidad na maging pinuno ng kanilang bansa nang makita kung paano niya tinanggap ang kritisismo at tumugon ng naaayon. Sa paaralan, humingi ng paumanhin si Mia kay Lily dahil wala siya sa sarili nitong mga nakaraang araw at sa hindi niya pagsipot sa talk show ng kaibigan. Pagkatapos ay nagkasundo na ang dalawa at nagpasyang magkasamang pumunta sa paparating na ball. Habang nasa gym class, sinimulan na naman ni Josh na pagtawanan si Mia. Ipinatama niya ang bola sa itlog ni Josh at nanalo sa baseball match laban sa kanya upang turuan siya ng leksyon. Nang dumating ang gabi, pumunta si Michael sa bahay ni Mia upang ihatid ang kanyang sasakyan mula sa car shop. Humingi ng paumanhin si Mia sa hindi niya pagpunta sa kanyang show at inanyayahan siyang maging kadate niya sa ball. Gayunpaman, ang nasaktang si Michael ay tumangging patawarin siya at iginiit na mas pogi si Josh sa isang tuxedo. Sa sumunod na eksena, magkasama si Mia at kanyang nerd na kaibigan sa tanghalian nang pinagtawanan na naman ni Lana at ng kanyang grupo ang dalawa. Nang mapuno na si Mia sa mga bully, pinahiran niya ng ice cream ang damit ni Lana na nagpahiya sa kanya sa harap ng lahat. Kalaunan sa araw na yon, humingi ng paumanhin ang Reyna sa pagiging malupit sa kanya at hiniling na magbigay siya ng talumpati upang i-announce ang kanyang title sa mga tao mamayang gabi sa ball. Iniabot niya din kay Mia ang isang diary na gustong ibigay sa kanya ng kanyang ama para sa kanyang ika-16 na kaarawan. Pagkatapos umalis ng Reyna, nagpasyang tumakas si Mia papuntang Colorado dahil sa takot na baka madismaya lang ang Reyna at ang mga tao sa kanyang talumpati. Tila napakabigat ng responsibilidad para sa kanya, kaya nagpasya siyang gawin ang pinakamadaling paraan. Pagkatapos mag-impake ng mga gamit, binasa niya ang isang liham na iniwan sa kanya ng kanyang ama. Sa liham, ipinaliwanag niya ang kahalagahan ng katapangan para sa isang maharlika at sinabi niya rin na mahal niya si Mia at ang kanyang ina. Nang maantig sa mga salitang ito, nagbago ang isip ni Mia at nagpasyang pumunta na sa ball. Dahil sinabi niya sa lahat na mag-isa lang siyang pupunta sa ball, kinailangan niyang magmaneho habang bumubuhos ang ulan. Sa kanyang kamalasan, nasira pa ang sasakyan sa daan. Sa ibang lugar, nakatanggap si Michael ng isang pizza na may nakasulat na sorry sa loob. Matapos ma-realize na gumagawa ng effort si Mia upang makipagkasundo sa kanya, nagpasya na siyang pumunta sa ball. Nang malapit nang sumuko si Mia, dumating si Joe sa limo at sinundo siya. Nang lumipas ang isang oras at wala pa rin si Mia, sinimulan na ng Reyna ang talumpati. Sa gitna nito, nakita niyang basang-basa si Mia mula ulo hanggang paa na handa nang magsalita, kaya umalis siya sa stage para sa kanya. Noong una, nauutal si Mia gaya ng karaniwan niyang ginagawa kapag nagsasalita sa publiko, ngunit naalala niya ang mga salita ng kanyang ama at nagbigay ng isang nakakaantig na speech sa mga nakikinig. Sa pagtatapos ng talumpati, inanunsyo niya ang kanyang sarili bilang prinsesa ng Genovia at nagpalakpakan ang lahat ng dumalo. Ilang sandali pa, kinoronahan na siya bilang prinsesa. Pagkatapos ay nagpalit siya sa isang napakagandang dress at sumayaw kasama si Michael. In-excuse ng dalawa ang kanilang sarili at pumunta sa hardin. Ipinahayag ni Michael ang kanyang nararamdaman para kay Mia at sa huli ay naghalikan ang dalawa. Sa sumunod na eksena, makikita natin si Mia na nakasakay ng eroplano papuntang Genovia upang opisyal na gampanan ang tungkulin sa pagiging isang maharlika. Kasama rin ang kanyang ina sa paglipat sa Genovia at bumisita rin sina Michael at Lily para magbakasyon. Sa katapusan, ipinakita sa atin ang napakalaking palasyo ng mga royal ng Genovia at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.